Praise God! Welcome sa ating pong continuation ng ating series this morning. As we all know, we have a series on the blessing of wisdom. This is part and parcel of our whole year series on the complete package. Naniniwala tayo na ang Diyos ay naghanda ng kompletong package sa ating lahat. Matthew 6:33, all of these things shall be added unto you. At pinag-aralan po natin po ito mismo sa ating introductory series noong January. Noong February, pinag-usapan naman natin yung blessing, unang package, yung blessing of relationship. At noong po nakaraang buwan, yung blessing of financial breakthrough. Ngayon naman natin pinag-uusapan yung blessing of wisdom. Ito ay bahagi pa rin ng financial breakthrough. Ladies and gentlemen, may the Lord speak to all of us. Alam niyo po, sa mga pasyahin po ng bawat tao, kung swak lang, sigaw niyo nga swak. Lagi swak yung desisyon, ang buhay mo ay maaayos. Alam na ho naman natin lahat, and we never get tired of talking about this. Sa John 10:10, ang sabi doon, naparito ang Panginoon para bigyan tayo ng masaganang buhay. Di ho ba? Naparito siya para magkaroon tayo ng kasaganaan ito. At ito ay napakahalaga po sa atin. Ano po? Na ang demonyo hinahadlangan tayo. Ang demonyo talagang gusto niya patayin ang kagalakan natin, nakawin yung mga biyaya sa atin. Pero ang Diyos, ang gusto niya sa atin, masaganang buhay. Sigaw nga natin lahat, masaganang buhay. Pero marami sa atin ay hindi nakakaranas ng masaganang buhay dahil lang po sa problema po sa maling mga pasyahin po. We always parang namalapit sa Diyos, Panginoon, bakit ako naghihirap? Bakit nagugulo ang buhay ko? Ano ang nangyayari? Pero pagbabalikan mo yung series of decisions mo, may problema. You decided without the wisdom of God. Today, this morning, ito ang ating pag-uusapan po. Na mahalaga po na maunawaan po natin, decisions are very important. Decision can either make or break a person. Maraming paghihirap ng buhay dala ng mga maling pasyahin kahapon. Marami namang ikinaganda ng buhay dahil lang sa magandang pasyahin kahapon. Kaya po kung gusto mong guminhawa ang buhay mo bukas, ingatan mo ang pasyahin mo. And so today, our topic is preciseness in life. Everybody say it. Look at last verse. Ang sabi po ng huling talata po, basahin po natin. Look at verse 28. Let the Lord speak to all of us. Sabi po diyan, napabalita sa buong Israel ang hatol na ginawa ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang, ano po? Kanginong karunungan? Karunungan ng Diyos. Hindi ba? Maraming mga magulang kapag yung kanyang anak ay first honor, sasabihin ng tatay, mana sa akin yan. Sasagot ang nanay, hindi pa tatalo, hindi, sa akin anya. Pero ang totoo, ang karunungan ay kanginong galing? Sa Diyos. So dahil na kay Solomon ang karunungan ng Diyos, siya ay nabantad, naging sikat at napakalat. At dahil doon, ito ang naging susi ng kanya pong pagpapala. We all know, in our first sermon, in this first Sunday, na si Solomon, binigyan ng chance na tanungin ng Diyos, anong gusto mo bibigay ko? Hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi siya humingi na ipahamak yung mga kaaway niya. Ang hiningi ni Solomon, karunungan ng Diyos. At ang sabi ng talata ng pag-aaral natin noong nakaraang first Sunday, dinagdag ng Diyos pati hindi hiningi ni Solomon. Ikaw, gusto mo bang idagdag ng Diyos pati mga hindi mo hinihingi? Ha? Hindi hiningi ni Solomon ng kayamanan, binigay ng Diyos. Bakit? He asked the right thing. Karunungan. At ngayon po, sa ating binasa mga talata, tignan po natin. Lumapit sa kanya ang dalawang babae. Dalawang babae po na ayon sa ating taguri ay yung mababang lipad. Ano po? At sila ay nagdalang taong sabay. At apparently, kahit po ganun ang kanilang kalagayan sa buhay, they wanted to become a good mother. So sabay silang nagbuntis, sabay lumaki ang tiyan ng anak. And apparently, they were excited to become a mother to their respective child. At nang labas ang bata, kinagabihan, yung isa nadaganan yung anak niya. Dedo, patay. Sa halip na mag-iiyak, tinignan yung katabi niya, buhay yung baby. Ang ginawa, binalot yung patay niyang baby, tumayo. At ipinalit dun sa baby na buhay. At dahan-dahan ipinalit, at pagkaraan, kinuha naman yung baby buhay, at yun ang kanyang inangkin. Numagising yung isang nanay, sabi ng isang nanay,
I'm ready na papasusuhin ang aking anak. Kaya pagtingin, patay yung kanyang anak. Walang buhay. Hindi siya makapaniwala, hindi niya manadaganan. Kaya nag-iiyak siya. Pero habang umiiyak siya, napansin niya, iba ilong. Kalatang ilong. Samantalang ang ilong niya sa kanyang tatay ay maayos. Tapos yung kulay, umitim. Samantalang maputi siya at maputi yung anak. Hindi ito ang anak ko, niya. At pagtingin niya doon sa kabilang nanay, ayun yung anak niya. Kaya sabi niya, anak ko yan. Sabi niya, hindi, anak ko to. At sila nag-away. At sila nagpunta kay Haring Solomon. At ito ang naging dahilan kaya kumalat sa buong Israel at sa karatig ng mga kaharian ang karunungan ng Diyos kay Solomon. Why? Because Solomon was very precise. Yung kanyang judgment. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, sa ating mga magulang, ito problema natin. We always make decision for our children. Lalo na maliliit pa sila. Kaya tuloy na lumaki, they don't know how to make the right decision. Yung decision lagi pumapalpak. Alam mo kapatid, maaaring pumapalpak ka at tuloy-tuloy ang pagpalpak mo, pero tandaan mo, hindi ka palpak. Pumalpak man ang decision mo, hindi ka hari o reyna ng kapalpakan. Can I hear louder? Amen? Pumapalpak man tayo, pero hindi tayo palpak. All we need to do is to examine the pattern of decisions natin sa buhay. And today, yan ang ating pag-uusapan. If only you can be precise in your decision making and ask God's wisdom to be upon you, wow, uunlad ang buhay mo. Sino nga ang gustong umunlad ang buhay? Nang humingi si Solomon, sabi ni Solomon, Lord, hindi po kayamanan ang kailangan ko. Hindi po kapangyarihan. Ang gusto ko po, karunungan. Pak! Nilaglag ng Lord yung karunungan kay Solomon. Pero ang sabi ng talata, dinagdag ng Diyos yung kayamanan. Pero let me tell you this, hindi ho, pak! Lumaglag yung kayamanan, hindi po. Hindi po, pak! Lumaglag yung kapangyarihan, hindi po. Because of series of right and precise decisions in life, yung pong kayamanan dumating. Nabalita yung kanyang karunungan, nabalita yung preciseness niya sa mga decisions niya, kaya po yung iba't ibang hari, pagdalaw, may mga kayamanang dala. Naalala niyo po yung taguri natin, 3 kings, pero biblically, wise men. Nang dumalaw sila sa ating Panginoong Jesus, the King Jesus, may dala sila mga kayamanan. So hindi po, pak, lumaglag. Marami sa atin gusto ganun. Lord, kailan mo pa ulit ng buhay ko sa katingala ka? Parang ba mo may lalaglag sa langit? Hindi. Kung gusto mo lumunlad ang buhay mo, ingatan mo, pasyahin mo. At bawat pasyahin mo, dapat yung karunungan ng Diyos ang gamitin mo. At dahil pagka yun ang ginagamit mo, then you will become precise in life. And when you become precise in life, hindi mo kayang sukatin ang kayang ibuhos ng Diyos na kayamanan sa iyo. Yung unang mag-amen, siya ang unang makakata. Yung may palakpak, doble ang tatanggapin. Hallelujah. Preciseness in life. How can you and I be like Solomon and become precise in life? Let us look at the verses. Una, verse 23. The king said, this one says, my son is alive and your son is dead. While the other one says, no, your son is dead and mine is alive. What is Solomon is trying to establish here? Dalawang babae, may magkaibang claim. He listened first to both of them. After he listened, he summarized. He summarized the presentation. You said this, she said this. What is Solomon trying to do? To be precise in life, ladies and gentlemen, number 1, we must always establish the situations and the facts of the matter. Marami po mga tao pumapalpak sa pasyahin dahilan po sa hindi pa po kumpleto yung facts, nagpapasya na. I always say that women are gifted with discernment. That's why husbands must listen to their wives. Sapagkat ang mga babae, malakas ang antena. Totoo po yan. Kaya yung mga lalaki dapat nakikinig sa wives. Mabuhay ang kababaihan. Di ba? Totoo po yan. Nang nagsabi ang Diyos ng galing sa discernment, dinoble yata ang discernment sa babae. Malakas ang antena. Kaya lang ang problema sa babae, hindi pa kumpleto yung sagap ng antena nila
nagko-conclude agad. Yun ang problema sa babae. Kaya pumapalpak din. Kaya mga lalaki, pakinggan ang babae, pero wag agad lahat paniwalaan. Ano? Dahil baka hindi pa sagap, hindi pa kumpleto ang sagap. Ladies and gentlemen, this is actually what is happening to us. Hindi pa natin na-establish yung buong picture. Hindi pa natin nakikita yung pros and cons. Hindi pa natin nakikita yung patutunguhan ng pasyahin. Pumapasok ka na agad eh. Kaya, sabi nila, ang pagsisisi ay nasa huli. Mga kapatid, if you want to become precise in life, you must establish the situations. You must define what is the situation. Sa maraming pagkakataon natin buhay, ganyan po ang nangyayari. Sa mga manluloko, halimbawa, lulukoy ka, illegal recruitment. Hindi detalyihin sa'yo. Hindi detalyihin sa'yo. Kasi, ikaw naman, dahil gusto mo mag-abroad, ay talagang oo ka na ng oo. Kaya mahalaga, alamin mo yung detalye. Alamin mo yung detalye. Sa mga manliligaw, kuminsan ganyan din. Ano po? Sa mga manliligaw, ganun din po. Na talagang napadala ka na agad sa dahil gwapo, matangkad. Ano po? Pero yung pala, kung magalit, ay talagang hinahagis yung asawa. Ano? Ay problema mo yan. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to us. Basta ang buhay mo, pinasalalay mo sa Panginoon, you do not need to be in a hurry. Ako po'y nakatanggap ng tawag this week at inoperan ako ng American credit card gold. Ano po, siguro dahil ako yung nanggaling nga sa America for more than 1 month, wala hong no need to pay, no requirements anymore. We will release it to you. But I have to ask questions. Kumalate ako ng payment, magkano interest. And when I ask questions, no way. Sabi ko, thank you. Naku, bihira lang ako tinatawagan ganito. Kayo lang po at ilan lang po. Huwag niyong pakawalan ng pagkakataon. Sabi ko, thank you for the opportunity. But I'm not interested. Mga kapatid, mga minamahal, how many times na tayo po ay pumasok sa isang pasyahin na hindi natin naalaman yung punot dulo ng lahat. At maraming pagkakataon sa ating buhay, ganyan po ang nangyayari. Si Solomon, ano sabi niya? Nakinig siya sa side ng unang babae. Nakinig siya sa side ng pangalawang babae. At pagkaraan, sinamarize niya to confirm, para ipa-confirm doon sa dalawa kung ito nga ba yung facts and situation, and both of them agree. Kaya humahalaga yung process of decision making. Can we say it together? Process. Huwag ka nagmamamadali. Ano po? Lalo na marami sa atin, emotionally, marami na carried away. Ano po? Dahil na-inlove ka, doon po sa youth factor, about 10,000 young people and young professional came and I spoke yesterday doon sa Cuneta Astrodome. At isa sa paborito nilang sinabi ko ay ang mga kabataan, pag nai-inlove, hindi pwedeng bawalan. Kasi normal yun eh. Ano po? Talagang tuwan-tuwa yung mga kabataan. Ang hindi nila alam, may bawi ako. Kasi yung mga nanay nakasimangot. At ang bawi ko, ano po? Pero kayo naman mga kabataan, hindi makikinilig kayo, ay ino-nurture nyo na yun. Kung nag-aaral pa lang kayo, hindi po pwede yan. Kinikilig ka, di ayos lang kung kinikilig ka. Pero hindi kailangan kayo maging exclusive. Ang mga kabataan ho kasi ngayon, ganyan ang nangyayari. Kinilig lang, abay nakipag-boyfriend at girlfriend agad. O kaya kinilig lang, they have their ways of saying na exclusivity. Ang issue kasi sa pagiging boyfriend-girlfriend, nagiging exclusive ka doon. And it will take your attention sa halip na yung pag-aaral, yung iyong career, yung paglilingkod mo sa Lord habang kayo nagpupuso ng pag-aaral, na sumasabog yung iyong pong focus. And it is eating up your time. Kaya sabi ko, while hindi dapat pigilan ng kabataan pag nai-inlove at kinikilig, pero ang kabataan, pag kinilig, hindi kailangan makipag-exclusivean ng relationship. Kasi yung nadodwarp yung iyong social life kapag ka po gayon, mga kapatid. Kaya sabi ko, kung ikay kinikilig, siya na may kinikilig. Pag nakita kayo, magkiligan kayo. Pero hindi kailangan kayong maging magkasintahan o maging exclusive. Bakit? Hindi mo ba na-establish yung preparedness? Merong isang tatay, nilapitan ng isang lalaki at sabi niya, pagpapaalam ko po sana yung relasyon namin ng anyong anak na dalaga, kami po'y magkasintahan na. Mag-un na kami, mag-un. Sabi ng tatay, well, it's okay. Pero, ano ito? Are you looking for marriage? Or, hindi naman ho. Bata pa ho kami. Aba,
Sabi niya, diyan tayo magkakagalit. Wala akong problema kung kayo ay mag-un ng aking anak. But kung ikaw ay nakipag-un sa aking anak at siya sa'yo, pero you are not looking sa marriage, lokohan to. Hindi ka makikipag-boyfriend o girlfriend nang hindi ka pa ready for marriage. At ito ho ang nangyayari sa maraming pagkakataon sa kabataan. Nadala lang ng damdamin, nakipag-ugnayan no agad. Tuloy maaga ka nasasaktan. Kaya sumikat yung kanta na di ba? Pinukpok mo ng martilyo, ano yun? Ha? Sinaksak mo ang puso ko, pinukpok ng martilyo. Kaya nakakaawa maraming kabataan. Minsan marami hindi na kabataan, ganun pa rin po. Why? Because they have not established the facts. Ano po? You need to get to know. You have to enter into a period where you can get to know each other. You have to enter into a period where you can test his decision making, you can test his character before you enter into a relationship. Kapatid, kaibigan, kung gusto umayos ang buhay mo, you need to be precise in life. And to be precise in life, kailangan huwag kang nagmamadali. Huwag kang nagmamadali. Bring out the facts. Ano po ang sabi ng Proverbs 10:19? Sin is not ended by multiple words, but the prudent or wise hold their tongues. What is the emphasis there? The ability to hold yourself. In this particular verse, what needs to be held ay yung pong tongue. But the issue there is very clear. A wise woman and a wise man is able to hold himself. Able to hold himself. Kaya hindi pwede na-carried away ka ng iyong damdamin. Na-carried away ka ng iyong lust. Yung iyong pagnanasa. Na-carried away ka like a middle-aged man, a faithful husband. Pero minsan, binati siya ng kanyang ka-office mate na sabi, Sir, para kayong hindi 50 anyos, para kayong 39 years old. Bakit? Naiba pakiramdam niya. Nagpunta ng CR at talagang nagsuklay-suklay. Tinignan yung sarili, tinignan yung tiyan. Parang nabuhay yung kanyang ika nga ay ego na meron pa pala nakakapansin ng kanyang itsura. Kaya nang lumabas siya, inaya niya ng lunch yung kanyang nabumati sa kanya. Sumama naman. At habang sila nagla-lunch, nako, panay ang narinig niya, puro papuri. Kaya kinikilig siya. May asim pa pala ako. Pag uwi niya ng bahay, ang sabi ng asawa niya, ano ba yung tayo mo? Parang kang hindi maayos ang tayo mo. Parang kang lolo na. Ba? Ang nadidinig sa wife ay puro pintas. Kaya kinabukasan, nagbihis siya ng mas maayos. At pagdating niya, pagpasok pala niya, Sir, parang bumata ka na naman, 3 taon na naman. Naku, natuwa na naman siya. Hanggang sa nabuhay na nabuhay, hanggang sa naging regular yung kanilang lunch together. At sa pagkain nila together, sabi ng kanyang presidente, medyo hindi na yata maganda yan na kayo'y kumakain lagi ng iyong empleyado. Wala naman kami ginagawa. Tinawagan na siya ng pansin ng kanyang mga kasamahan na vice president. Sabi niya, wala naman kami ginagawa, kumakain lang naman kami. But actually, every time he goes out doon sa kasama empleyadong yun, iba na yung kanyang motive. Iba na yung kanyang motive. Kaya mga kapatid, mga minamahal, importanteng maunawaan natin na yung ating mga damdamin po ay katugtong po yan ng ating motibo. And this leads me to my second point. Sa talatang ito, sabi ni Solomon, bigyan niyo ako ng tabak. Hatiin natin para walang away. Sabi nung isa, sige, para walang makinabang sa atin sa batang yan. Yun yung hindi tunay na nanay. Sabi ng tunay na nanay, ay kung ganun lang po, di bali po, i-give up ko na po. Sa kanya na po, wag lang mamatay yung bata. What is Solomon trying to do here? He was trying to bring out the motive, the heart of the person. Yung pong ating pong motibo, at saka yung pong paglalabas ng mga facts, magkasama po yan. Po pwedeng sa katuwiran mo sa surface, wala namang problema. Pero deep within our heart, you know that there is a problem. Alam naman natin, sabi ng Biblia, the most deceitful of human body is our heart. We claim one thing, but we are wrongly motivated. Sabi ng Galatians chapter 6, verse 3, ganito po ang sabi, if anyone thinks he is something or somebody, when he is nothing, that's actually our situation. He deceives himself. So pagka isang tao daw ang feeling niya, I'm already somebody. I do not need to be taught. I do not need to be reminded. Niluluko mo sarili mo. And then verse 4. Ano po ang sabi ng verse 4? Each one
should test his own action, then he can take pride in himself without comparing himself to someone else. Kaya mahalaga that you search your heart and your motive. Wala kang ginagawa pa, pero mali na yung motibo mo. And God will put you in a situation na talagang yung motive mo ilalabas niya. And God may even use yung iyong kaibigan. Maaaring i-rebuke ka. O kaya yung iyong shepherd, maaaring i-rebuke ka. O kaya yung iyong magulang. How do you accept the rebuke of your parents and the people who loved you? Ang sabi po ng Proverbs 9:8, do not rebuke mockers, or they will hate you. Rebuke a wise man. Sino ang gusto maging matalino? Pumalakpakan lahat ng gusto mga matalino. Amen. So, dapat ganito tayo. Rebuke a wise man or woman for that matter, and he or she will love you. Di ba maraming pagkakataon kapag kinokorek ka ng kaibigan mo, nagagalit ka, pinuputol mo pa pagkakaibigan ninyo? O kaya kinokorek ka ng magulang mo, nagagalit ka, sabi mo, hindi nila ako naintindihan. Palibasa, matanda na sila, iba henerasyon nila, iba henerasyon namin. Kanya no, we have all kinds of reasoning. O kaya, nire-review ka at tinutuwid ka ng iyong boss, di ba? Umiiwas ka. Pag siya'y dumaan sa kaliwa, dito ka sa kanan. O dumaan ka sa kanan, dito ka sa kaliwa. Ano po, mga kapatid, how many of you believe that God would like to save us sa iba't ibang kapahamakan? Can you hear louder, amen? When you go to God and seek for His blessing, His answer, God is answering us. When you really want God to guide you, God will answer you. Kaya lang, hindi ka naman pwedeng diktahan ni Lord eh. Gagabayan ka baga ng kanyang kamay. Kaya lang, yung paggabay ni Lord sa atin, pinipilit mong mag-over the backward sa kamay ng Panginoon. Panoorin natin ang video na ito. You and I are losing a lot when we insist ourselves. We want to become precise, call upon the Lord and He will answer you. And when He answers you, do not insist yourself. Do not insist. Makita niya, disyerto. Sa kanyang calculation, imposible yon. Pero yun ang sagot ng Diyos, doon siya dinadala. Nakita siya ng gripo. Palibasa, sexing babae yung nakatabi ng gripo. Yun ang kanyang pinuntahan. Pero ang Diyos hindi tumigil. Patuloy siyang ginagabayan. Patuloy siyang ginagabayan. Pero nagpilit siya. At nang mahawakan niya ang gripo, ayaw ng Diyos ang gapatak lang. Gusto ng Diyos lumangoy ka sa biyaya at sa pagpapala ng Panginoon. Can you hear that? Amen? Pero isa, pinilit niya. So, pinuto ni Lord yung gripo. Ginawan pa rin niya ng paraan. Nagtsatsaga siya. At ang nakuha niya ay patak ng tubig. Satisfied na siya doon. Ikaw, satisfied ka na ba
sa meron ka, mas marami pang ibibigay si Lord sa iyo. Mas marami pang ibibigay si Lord sa iyo. Pag hindi mo pipilit ang iyong paraan, ang iyong sarili, mas marami pa. Na makuha niya yung konting patak, yabang pa niya. Parang sinasabi niya, tamo na, nagkaroon ako ng patak. Hindi lang patak ang gusto ni Lord. Gusto ng Lord sa iyo, lumangoy ka sa kanyang mayamang biyaya. Sino ang gusto lumangoy sa biyaya ni Lord? Pumalakpak ka ng malakas. Glory to God. Therefore, you must always expose your heart and your intention. Lord, what is my intention in insisting this matter? Lord, what is my intention in doing what I'm doing? And let the Lord expose your heart. At sabi nga po, nung binasa natin kanina sa Galatians, ikaw na mag-examine ng sarili mo. Huwag mo isipin, ikaw ay somebody, you do not need to examine yourself. Ano sabi ng verse 4 sa unang bahagi? Each one should, yes, ikaw na mismo. At kapag kaganon, that will lead to a precise decision. That will lead to preciseness in life. Kaya bawat pasya mo, swak. Bawat pasya mo talagang swak na swak. At para yung baitang ng hagdan, bawat pasya mo ay bahagi ng pag-angat ng iyong buhay. Ang nangyayari, maraming pasya natin, pagtungtong mo, hindi pala solid. Kaya balik ka uli sa zero. That is not what God wants for you. Ang gusto ng Diyos sa atin ay pagpapala, hindi lang sa langit. Matapos mo tanggapin siya sa iyong puso, kundi dito sa lupa, kung ikaw ay mamumuhay sa karunungan ng ating Panginoon. Si Solomon, sa kanyang karunungan, hindi niya dinidesire yung pera, pero dumarating. Hindi niya dinidesire yung kapangyarihan, pero dumarating. Bakit po? Sapagkat dinesire niya yung tama. Ang karunungan, hindi ng tao, hindi ng paraan ng tao, kundi ang karunungan ng Panginoong Diyos. Therefore, all we need to do is to always examine ourselves. Pangatlo po at panghuli, pag ating pong tinignan, sabi sa verse 27, Then the king gave his ruling. Pagkaraan ma-expose ni Solomon yung kanilang mga hearts, dinakita ni Solomon, and he did not hesitate to give his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. Mga kapatid, si Solomon did not hesitate to execute decision decisively. Sa maraming pagkakataon natin buhay, ang Diyos ay nangusap na sa iyo. All you need to do is to make decision. Pero dinelay mo yung decision. Maraming pagkakataon ng buhay natin na alam na natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero dahil nagdili-dali ka, nakasingit pa ang demonyo. Si Solomon po, sabi po ng talatang ito, kaya siya nakilala sa buong bayan sa kanyang karunungan. Nag-imbit siya ng pagpapala ng kanyang buhay because he did not hesitate to make decision, to execute the right decision in life. Kaya po, ang sabi po ng Joshua 1:8, for us to become prosperous, for us to become successful in life, all we need to do is to carefully do everything that is written in the Holy Bible. Kaya po, yung nababasa mo, napapakinggan mo, all you need to do is to apply it into your life. Sumikat yung sa tamang panahon, pinasikat ni Aldab. Pero bago pa yon, si Solomon nagsabi nun sa Ecclesiastes na mayroong tamang panahon sa lahat ng bagay sa mundo. Kaya po, kung babalikan mo ang Biblia, makikita po ninyo. When I was in America with some congressmen and some religious leader from some are Muslim and some were Buddhist, I'm so blessed that even though they belong to Islam, at Buddhist, we gathered it together with one common ground. We all believe in the teachings of Jesus Christ. And I'm so happy to hear a Muslim is saying na even their Quran spoke about Jesus. And that interests him to get to know Jesus more. At kaya matapos niyang isaturate ang Quran, every passage sa Quran that talks about Jesus, he and his family began to read the Bible to get to know Jesus more and more. Hindi namin pinag-uusapan yung pagkukonvert nila from Islam to Christianity, pero ang pinag-uusapan is getting to know Jesus and being a follower of Jesus. At maintindihan nila, it's not about religious affiliation. It is about following
Jesus Christ. Obeying Him. Doing what Jesus says. Mga kapatid, mga minamahal, look at this. Sabi po, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do. So hindi lamang po pang batikos ang Biblia o pang papahiya sa iba. Hindi po. The purpose of the Bible is to do, carefully do everything written in it. Then, you will be, ano po promise? You will be prosperous and successful in life. Mga kapatid, mga minamahal, the Lord speak to us today. Napakahalaga na maunawaan po natin. All you need to do is to execute decisively for the Lord. How many times that you were asked to make decisions for God? How many times when you and I were asked to make a decision to do what is right and what is proper? Pero nag-hesitate ka. Inisip mo baka kung ano sabihin ng iba. Inisip mo baka ikaw ay ma-persecute o baka ikaw ay pagtawanan. Mga kapatid, mga minamahal, kung merong hinahanap ang susunod na henerasyon ay ang mga tao, lalaki, babae, matanda, bata, na tumitindig sa conviction. At ito ang nabasa ng marami pong mga politiko ngayon. Kaya they are making a lot of promises na para bagang in so short a time they can change everything. Ano po? But all we need to do is to let everybody know na ang pag-asa ng bansa ay ang bawat mamamayan. Good governance depends on good citizenry. If the citizenry will all together make the right decision, make their own conviction founded in the Holy Bible, and we all obey the Lord together, that's where the hope of this country lies. Ang pag-asa ng bansa ay wala sa kanginumang politiko. Ang pag-asa ng bansa ay nasa Panginoong Jesus. Can you hear louder, amen? At ang sabi ng Biblia, nang si Yesu Cristo mabuhay na magmuli, nagpamulmul siya ng biyaya sa lahat. Kaya lahat ng tao dapat kikilos. Kaya kawawa ang mga namumuno sa bayan Kasi hinahanapan natin sila na magmilagro. Kaya po sa atin pong movement na ang Suhol Iwaksin Natin movement, at nagpapasalamat po tayo sapagkat ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police began adopting this. At nagpapasalamat tayo. Ang DepEd nagawa ng memo, random, lahat po ng mga school, meron pong ang Suhol Iwaksin Natin movement tarpaulin. Tapos narito po yung ating guidelines. Mga basihan ng pagboto ayon sa Biblia. And we do not want the church to dictate on the people as to who to vote. Our job is to teach to you the biblical basis in your decision making. Sapagkat ang ulo natin ay binigay ng Panginoon hindi lamang para tubuan ng buhok. Kawawa naman kami, konti lang buhok namin. Ang ulo natin binigay ng Lord para lagyan ng Diyos ng utak. Gusto ng Diyos, gamitin mo ang utak mo. Huwag mo sinasaliksik yung ibang kandidato at naghahanap ka ng pintas. Saliksikin mo yung sarili mong kandidato at tingnan mo kung siya'y karapat-dapat. Ito po ang sinasabi natin. If only ang mga botante natin ay magpapasya ayon sa kakayanan, ayon sa karakter. Dalawa po yan Ano po? Yung pagkatao at yung kanyang kakayanan. Ano po? Yung kanyang track record. Ay nako, makakapag-upo tayo ng mga tamang pinuno ng bansa. At sama-sama, kasama ng pinuno ng bansa, tayo mga mamamayan kikilos ng sama-sama. Ang maliliit natin pasyahin, pag pinagsama-sama, pag ginagawa natin ng pasyahin na tama, naroon ang ating pag-asa. Yung isa kong kaibigan taga Mindanao, sabi niya, meron daw doong isang isda na kinakain na malalaking isda. Kaya halos nauubos na yung lahi nila. Pero isang araw nagulat sila, biglang marami pa pala yung lahi. At paano nakasurvive? Inaral nila kung anong ginagawa. Dahil natuklasan nila pag malariyan na yung malalaking isda, sila nagtatakbuhan na, kani-kanya na. Pero ang ginawa nila, pag nandyan yung dumarating yung malalaking isda, nagdidikit-dikit sila at they form themselves into a big fish para silang malaking isda. At sila'y sabay-sabay na lumalangoy na rumaragasa. Kaya pag naramdaman ng malaking isda na may mas malaking isdang parating, siya naman ang kakanin, tumatakbo na. Dahil sa sama-samang maliliit na isda na nagsama-sama, talagang they were preserved. Mga kapatid, huwag mong ilagay ang pag-asa mo sa kanginumang kandidato na kayang baguhin ang bansa sa ilang panahon. Hindi nila kaya. Kahit gano'n pa sila kahusay, kahit kandidato mo o kandidato ko,
Ito'y magagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mamamayan at ng kanyang mga anak na susunod at magpapasya at tatalima sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Ikaw kaibigan, has there been any decisions that you have been delaying in your life today? May mga pasyahin ka ba na dinidelay mo? Halimbawa, you really want God to prosper you. Naunawaan mo na ang salita ng Diyos ay mahalaga. Aba, edi samantalahin mo na meron tayong academy. Get enrolled sa ating RDS Academy. By enrolling in our RDS Academy, you can grow spiritually. And you will see that every Tuesday night, meron tayong RDS Academy. Meron tayong 12 courses to finish our Reproducing Disciples and Shepherds program. At praise God, yung ating Academy Steering Committee, nagpasya na 2 of the subjects there can be offered on Sundays. Ano po? Sa ngayon, 9 to 10:30. Pero baka magkakaroon din ng 11 to 12. Ito po, let's take advantage. Decide right now. I want to grow. I want to grow in God's Word. Then all you need to do is decide. Be mentored. Be discipled. Be trained. Because we are serious in following Jesus. How many of you would like to seriously follow Jesus? Can I hear a much louder amen? Then make that decision for Jesus. Solomon, ang sabi po ng talata, kanyang pinasyahan. At anong sabi ng huling talata? At siya ay nabantog sa lahat. At nakita ng lahat na ang karunungan ng Diyos ay sumasa kanya. Mga kapatid, mga minamahal, last Sunday pinag-usapan natin yan, di ba? Hindi mo kailangang manggigil para yumaman. You just have to relax and allow the wisdom of God to flow in you. Ngayon naman, sinasabi natin, you just have to be precise in your decision. You have to desire to have preciseness in life. At yung mga pangarap mo para sa iyo, sa iyong mga anak, darating ho yun ng walang kahirap-hirap. Sapagkat yun po ay bunga ng maliliit at sama-samang tamang pasyahin sa buhay. Kapatid, kaibigan, has there been any decision na dinidelay mo? Make that decision today. Has there been any decisions of obedience that you have been delaying for some months already? Today is the day that you must make that decision. Marahil sabi mo, naku, paano pag nagpasya akong ganito, ano mangyayari sa akin? Let the Lord move. Let the Lord move. Yan sa ating kapatid, kanina nagkita kami pagdalo niya ng maaga siya for 9 o'clock service natin. At sabi niya, naku, maraming po salamat sa prayers niyo. Katulad ng sinabi ninyo na yung pananim ko sa Bicol, ang Diyos ang magpapala. Ganun nga ho nangyari. Sa kabila ng tagtuyot, ang naging ani ko po ngayon, nang umuwi ako, naging triple. Iba talaga ang Panginoon, sabi niya. Palapakan niya ho natin ang Panginoon. At ang matindi, sabi ng kanya mga kababayan doon sa Bicol, dadalasan mo nga ang uwi dito. Pag umuwi kayo para kami dalang ulan. Umuulan eh. Nadadamay kami. Yun ho maganda. When you decide for God, pati nakapaligid sa iyo nadadamay. But when you delay your decision, or your decision is so calculating to benefit yourself alone, nadadamay din yung paligid at nasisira ang buhay. Today, you just have to say, Lord, give me preciseness. Give me preciseness in life. I want to make decisions for you. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po. Sapagkat sa umagang ito, alam po namin, Panginoon, na kayo nangusap sa amin lahat. Marahil, Panginoon Diyos, ang ilan sa amin gagawa ng desisyon tungkol sa kanyang kabuhayan o tungkol sa kanyang relasyon o kaya tungkol sa kanyang pong negosyo. Father God, I pray that we will all humble ourselves right now, Father God, and seek your mind. Tulad ni Solomon, Lord God, ang karunungan mo hindi mo pinagkait sa kanya. At ito rin, Panginoon, ang aming inaangkin, tulad ng sabi ni Apostol Santiago, na sabihin niya, kung kami kapos ng karunungan, hihingi kami sa iyo at kami yung pagkakalooban. Panginoon, patawad sa mga panahon na kami mabilis magpasya at sa mga panahon na kami nagbabagal ng tamang pasyahin. Panginoon, nais namin lumapit sa iyo ngayon. Kausapin mo po kami, Panginoon. Mga kapatid, habang tayo nakayuko, nakapit ang ating mga mata, if you want to make the decision right now for God, sabi mo, Lord, I want my every decision to be precise and I cannot do it myself.
I surrender my decisions to you. Kung yan ang prayers mo, kaibigan, pwede bang itaas mo ang iyong kamay sa iyong kinauupuan? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoon, selyuhan mo ang mga kamay na ito. Selyuhan mo ng iyong pagpapala. Selyuhan mo ng iyong karunungan. Ito ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. God bless everyone.